Itong mga senador na ito na gusto itigil yung impeachment trial, mga kababayan. Again, sinasabi ko galing ito sa kalaban. Bakit? In the first place. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel, mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay May June na pala, mga kababayan. June 4, 2025. At kumusta kayo, mga kababayan? Ilang araw din tayong hindi nakapag-upload ng videos kasi may pinuntahan tayo, mga kababayan. Okay, well anyway, at eto, nagbabalik tayo ngayon, June 4, 2025. Nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Kasi nung June 2, akala natin magpapatuloy or magsisimula na yung impeachment ni VP Sara, na kung saan gusto ni VP Sara ng bloodbath, mga kababayan. At nako, nung nagsabi lang si VP Sara, mukhang natakot na lahat ng kalaban. So ano na nangyayari ngayon? Ito pag-usapan natin, mga kababayan. Ano pag-usapan natin ngayon? Ito, merong gapangan na nangyayari ngayon sa Senado, mga kababayan, para ipatigil yung impeachment trial kay VP Sara. Nako. Di ba? Nagsabi nga lang si VP Sara na gusto niya ng bloodbath para magkaalaman na lahat. Ayan, nagsitakutan na. Nagsiatrasa na lahat, mga kababayan. Di ba? Gusto nga natin na matuluyan para magkaalaman na lahat. Para mailabas na ni VP Sara lahat ng kanyang mga nalalaman patungkol sa Marcos administration at kung sinong mga nasa likod dyan. Ayan, bakit natatakot na? Well, anyway, ito mga kababayan, ito, pakinggan muna natin itong balita na ito, mga kababayan. Galing ito DZMM. Kahit hindi pa senador, mga kababayan, kahit hindi pa nakaupong senador, may ginagapang na ginagapang na nila. Ito, pakinggan natin pati si Ping Lacson. Anyway, stay tuned ko hanggang sa huli, mga kababayan, kasi ito, pag-usapan natin kung anong mga mahalagang mangyayari dito. Okay? So, bago natin i-play ito, mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin, and then paki-subscribe na din po sa ating channel. And of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan tayo dyan. By the way, may tayo, ibang social media accounts tayo, mga kababayan, dito sa Facebook. Ayan, Newton Tabunan PH, inilagay ko dyan sa baba. And then, meron rin tayo sa TikTok. Bago pa lang tayo sa TikTok. Okay, so kung nasa TikTok kayo, paki-like and share na din po sa TikTok accounts natin. Paki-follow na rin po. Okay? Ayan, ito. Play na natin, mga kababayan. Ang daming kumakalat ngayon na mga balita na kesyo uumpisahan na ang impeachment, kesyo hindi. Kesyo, ito yung pinaka-latest. May kumakalat na daw na papel na pinapipirmahan para sa mga senador. Although you're not part of the 19th Congress yet. Meron ba kayong naririnig na ganon? May kopya ako, yung parang draft resolution actually. Undated, tapos wala pang pirma. Pinaikot nga yung resolution na gawing parang functionally dismiss o kaya bago magsimula ang trial, ma-dismiss na yung kaso. At ang dahilan... Anong gusto, mga kababayan? Meron daw resolution na umiikot, mga kababayan, na gustong ipatigil or i-dismiss yung impeachment trial laban kay VP Sara, mga kababayan. Tanong natin, sino kaya ang may gusto nito? Sa tingin nyo ba? Kasi ang iisipin naman ng tao, ng karamihan ngayon, isipin ng taong bayan, yung mga mga kababayan, yung mga hindi ganong malalim mag-isip. Okay? Ang sasabihin na naman nila, lalo na itong mga mainstream media, papalabis nila na ang nagsusulong nito ay yung mga kaalyado ng mga Duterte. Yan naman expect tayo mamaya, palalabas nila dyan na yung mga kaalyado ni VP Sara na mga senador ay nagsusulong na ipatitigil itong impeachment trial. Okay, ako personally, mga kababayan, I might be wrong, of course. Disagree ako dito sa idea na ito. Bakit? Kasi sa tingin ko,
napagsabihan na itong mga kaalyado ng mga Duterte, napagsabihan na ito ni VP Sara, itong kanyang mga kaalyado, na ipagpatuloy itong impeachment trial kasi confident itong kampo ni VP Sara, mga kababayan, na sapat yung ebidensya nila para i-acquit siya. Okay, mali tuloy. Sorry. Mali tuloy yung button, mga kababayan. Yan dapat. Okay? Kasi nga gusto na niya ng bloodbath, di ba? Ito pag-usapan natin. Kasi anong mangyayari? Kapag matuloy ang impeachment trial, mga kababayan, hindi masisira si VP Sara kasi ngayon, kahit sinisiraan si VP Sara ng mainstream media, mga kababayan, naintindihan ng mga tao yung totoong nangyayari ngayon sa politika. Okay? Na kung saan lumalabas, lalo na pagbulgar ni Toby Chanco, na yung pag-impeach kay VP Sara ay politika lamang. Okay? At ngayon, sa impeachment trial, expect natin na talaga lalabas talaga yung totoo. At kung anong ginawa nila dyan sa budget para ma-impeach si VP Sara. At lalabas yung mga katotohanan kung sino yung mga nasa likod dyan para pabagsakin ang mga Duterte, mga kababayan. Kaya, sa tingin nyo ba, dahil sa impeachment, natatakot si VP Sara at ang kanyang mga kalyadong senador? Comment kayo dyan, mga kababayan, kung agree or disagree kayo dito. Sa tingin ko, natatakot dito, mga kababayan, itong mga kalaban ni VP Sara. Okay? Kasi nga, malalaman ng taong bayan kung gaano sila kasakim. So, anyway, ito, pagpatuloy muna natin. Yung naging resulta ng debate noong June 2, actually noong Lunes, na very pleasant pakinggan at panoorin yung debate, particularly between Senate Minority Leader Pimentel at saka Majority Leader Tolentino. Okay. So to parang i-render na yan na functionally dismissed, bakit po kasama kayo sa mga binigyan? And how do you know that this is a legitimate paper going around na para sa mga senators and incoming senators? Taga-Senate kasi nagpadala sa akin At sinabi nga may iniikot na proposed resolution na para pirmahan ng mga senador para ma-debate nila sa floor in case na makakuha ng signature yung resolution. Resolution yan pero kailangan pa rin itakil sa plenaryo at pagdebatehan at kailangan kumuha ng majority na boto para ma-adapt yung resolution. Pero yon ay isang resolution lang na pwede naman sigurong questionin sa Korte Suprema. At kung magtatagumpay yung magpipetition, pwedeng mag-issue siguro ng mandamus o kung ano man ang tawag doon ang Korte Suprema para i-compel ang Senado na ituloy yung impeachment. Kasi hindi pa naman ito yung trial proper na kung saan unappealable at saka hindi reviewable ng anumang korte kung ano man ang magiging decision ng Senado tungkol sa pagka-trial na, yung conviction or acquittal. Either way, final yon, hindi na pwedeng i-appeal. Pero dahil ito ibang usapin, at merong question ng batas o constitutional lang ang usapin, pwede sigurong, hindi ako lawyer, pero ito lang yung base sa aking pag-usap din sa mga nakakaalam, yung mga learned na mga abogado. Opo, itong hawak po namin ngayon, yung ito, mga kababayan na, insert lang muna natin, pause muna natin. Kung titignan natin, hindi rin tayo abogado, mga kababayan, pero sa pagkakaalam natin, isa yun sa mga trabaho ng mga senador, mga kababayan. Ako personally, by the time na pumirma, nung February 5 pa lang, mga kababayan, nung nagpirmahan yung 200 plus na mga kongresista para impeach si VP Sara, ako ginusto ko na talaga na ituloy kaagad. Kasi, bago mag-eleksyon, mga kababayan, kasi para magkaalaman, makita natin kung sino sa mga kongresista, lalo na sa mga senador, mga kababayan, yung pwede nating i-retain or wag nang iboto sa 2025. Pero of course, kasi nag-recess nga sila, yung kanilang nag-recess nga sila, so hindi natuloy. Okay? So in-expect natin na June 2. Pero again, nag-move pa rin ng June 11. Tanong natin,
Yung mga kalyado ba ni VP Sara ang nagpa-move ng June 11? Hindi naman, di ba? Sino? Si Chis Escudero. Kaninong tao si Chis Escudero, mga kababayan? Kay VP Sara nga ba? I-comment nyo nga dyan. Sino nga bang may hawak ni Chis Escudero? Ako, wala akong alam, mga kababayan. I-comment nyo dyan. Mag-comment kayo dyan. Kung anong nakikita nyo dito. Kung sinong may hawak ni Chis Escudero na siya ang nagpabagal dyan sa, anong tawag nito? Sa impeachment trial. Okay? Ako, mga kababayan, ayoko nang, gusto ko talaga ito matuloy. Parang nonsense na yung mangyayaring butuhan yan, yung ginagawang resolution nila. Kasi in the first place, trabaho naman talaga nila yan. So bakit nyo pa pag-uusapan at pagbubutuhan, in the first place, trabaho nyo ngang gawin yan. So dapat wala ng butuhan, dapat tuloy-tuloy na yan. Pwede, yung valid na pag-uusapan lang dyan ay kung tatawid ba ng 19th Congress or ng 28th Congress. Ako personally, gusto ko rin na tumawid ng 20th Congress para madesisyonan talaga at para matapos na magkaroon na ng closure. Closure talaga. Kasi alam ko, ako mga kababayan, ako sigurado talaga ako dito. Lalo na nagsalita si Toby Chanco, mga kababayan. Lalo na lumabas yung Oplan Horus, nagsalita si Toby Chanco na pinulgar niya. Merong ibang mga kongresista talagang nagsalita na inline doon sa binulgar ni Toby Chanco, mga kababayan, na kung saan pumirma lang sila kasi gusto nila i-release na yung pondo para sa mga projects na in-insert nila. Kaya posible yan, mga kababayan, yan mga bagay na yan ay lalabas talaga yan sa hearing. Okay, kahit sabihin natin may bribery. Yan, alam ni VP Sara, sinabi na nga ni VP Sara yung patungkol sa DepEd na bribery, alam niya kung sino, kung saan galing yung pera at sinong nagbigay. I-comment nyo nga dyan, mga kababayan. Tanong kung natatandaan nyo pa yung sinabi ni VP Sara dyan. Diba? At ano pa? Yung sa confidential funds. Diba? So titignan natin yan. Kasi mga kababayan, kapag kahit gawin nilang witness si VP Sara, tatambad sa kanilang harapan na yung lahat ng pumirma at nag-question doon sa confidential funds ay talagang mukhang walang alam kung paano gamitin yung confidential funds. Well, anyway, ito patuloy muna natin, mga kababayan. Hard copy nitong resolution, kung ito man po yun, ang nakalagay po ay resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Kung tama po naman yung aming pag-intindi dito sa mga whereas, kung halimbawa po magkaroon ng majority signatories dito sa present members of the Senate, effectively, this will doom, This will end the impeachment trial. Correct po ba, Senator Ping? Correct. Ipoformalize lang yan sa plenaryo kung saan i-adapt yung resolution. At kung nakapirma yung majority na ng senador, good as carried or adopted yung resolution na yan. Pero sabi ko nga kanina, hindi pwedeng sabing final na yan. Kasi kung merong magdudulog sa Korte Suprema at i-compel ang Senado, hindi. Mali yung inyong interpretation at kailangan na magpunta kayo ng trial dyan. Mag-convert kayo into an impeachment court at magpunta kayo ng trial. Pwede siguro mangyari yun. Hindi final yung resolution ng Senado. Opo. Nakasulat po dito, sir, a decision of conviction requires the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. The trial shall forthwith proceed after the articles of impeachment have been transmitted. Hindi pa po natin alam kung ilan po ba talaga yung okay dito sa kung magta-trial ba tayo. Hindi kaya po ba alanganin pa rin at nagkaroon ng ganitong sulat na kumakalat? Yung 2/3, hindi. Mabuti pa kayo, hard copy yung hawak nyo. Ako, soft lang. Print namin sa inyo, sir.
Anyway, yung trial, yun ang nagre-require ng 2/3 votes, or 16 of 24 senators. Pero kung resolution na ganyan, I think majority lamang yung kailangan kasi hindi pa naman yan na conviction na or yung acquittal na nagre-require naman ng 9 at least 9 votes. So yun, ibang usapin yan, kaya majority lang yan kasi Senate resolution yan, hindi naman yan as an impeachment court eh. Yes, okay. Nakalagay po dito sa hard copy hawak namin, Senator Ping, nakalagay dito, introduced by senators. Walang nakalagay kanino. Blanco. Oo, so ano ba ito? Blanco pa mga kababayan na. Wala pang umaamin kung sinong author dito. Kasi, kung yun nga sabi ko mga kababayan, kung talagang ito kaalyado ni VP Sara ang may sulat, may gawa nito, given naman yan. Anong given? Anong ibig sabihin kong sabihin na given? Halimbawa, kapag ang author dyan ay si Senator Bato de la Rosa, given na yan. Kasi nga kaalyado. So expected na, ang sasabihin ng media, isipin ng tao, expected yan. Gusto yan ni Bato de la Rosa na itigil yung impeachment trial kasi kaalyado in the first place. O kahit si Bongo, kahit si Robin Padilla, di ba? Expected yan. Even si Amy, kasi magkaibigan si Amy at si VP Sara. So expected na... So hindi tayo masasyak kung sila yung may author. Pero ito nga, walang author eh. Walang author sa resolution na iyan. So ibig sabihin, ito nakikita ko, hindi yan, ang may gawa niyan, hindi yan yung mga kaalyado ni VP Sara, mga kababayan. Sa tingin ko, galing yan ng mga kalaban na kung saan mayroong pinoprotektahan na kanilang mga handler, mga kababayan, kanilang amo. Comment nyo dyan, mga kababayan, ano sa tingin nyo dito? Naliligaw pa ng mga pipirma senador. Tingnan natin kung sino yung mga unang pipirma. Pwede po ba to, sir, na walang pangalan kung kanino nang galing yung resolution o sino nagpapaikot? Draft lang naman yan draft resolution. Hindi pa yan pwedeng i-refer o basahin sa floor dahil walang author. Okay. Kailangan meron mag-author mag-isa. Bakit ko po pipirmahan to kung ako'y senador? Kung ito draft lang pala. Hindi. Pagka pinirmahan yan, magiging formal na yung resolution, official na yan. Okay. At yan ay pwede nang basahin sa floor para i-refer sa most probably committee on rules. At pag-uusapan nila yan, magkakaroon ng pandinig kung meron man, at yung committee report ay i-report yan sa report out sa plenaryo sa floor para pagdebatehan ulit, para i-adapt kung makakakuha. Kasi minsan majority na yung nakapirma, hindi pa rin natutuloy ang resolution, hindi pa rin na-adapt. At tatandaan ko noon yung sa co-waranto na inisyo ng yung dinidinig ng Korte Suprema tungkol kay dating Chief Justice Sereno, gumawa rin ng resolution. Sense of the Senate naman yun. Resolution. At majority, I think mga 14 yung nakapirma doon. Pero tatandaan ko, nagkaroon ng debate sa floor. Kaming dalawa ni Senator Kiko Pangilinan noon ang nagdebate. Madaling araw na yun kasi katatapos lang namin yung budget hearing. Hindi natuloy yung hindi na-adapt yung resolution. Although majority na yung nakapirma. I think 14 na yata nakapirma sa resolution. So maski majority nakapirma, kailangan pa rin formally i-adapt yan sa plenaryo. Kasi kung mayroong mag-object at magkaroon ng debate at magbago ng pananaw ng desisyon yung iba dahil doon sa resulta ng debate, hindi ma-adapt yung resolution. Parang fishing expedition po itong resolution na ito. Ano po? Kung sakasaka pause muna natin dyan, mga kababayan, ha? Ate, bago natin tapusin ito, pag-usapan natin mabilis. Mukhang tama itong si hindi ko ito kilala, mga kababayan. Parang nagiging fishing expedition ito, mga kababayan, kasi nangangalap ng pirma na patungkol dyan sa pagtigil sa impeachment. Ako honestly, ayaw kong ganito. Ayaw kong itigil yung impeachment trial kasi para magkaalaman na talaga, magkabulgara na. Kasi kung matutuloy yung impeachment trial ni VP Sara, mga kababayan, advantage ito kay VP Sara. Bakit? Number one, malilinis niya yung kanyang pangalan at lahat ng issue na binabato sa kanya. Okay? At the same time, malalaman din ng taong bayan yung lahat ng impormasyon at ebidensya na hawak ni VP Sara, lalo na yung time na nagkasama sila ni Martin Romualdez at ni
PBBM at ni Liza Marcos kasi mukhang meron siyang maraming alam patungkol sa tatlong ito. Okay? At most likely, mukhang si Amy Marcos din mga kababayan, meron itong nalalaman na kung saan pwede na niyang or posibleng na ibigay na niya dyan kay VP Sara. Na pwedeng gamitin ni VP Sara na advantage during the trial. Kaya nga ako, sinasabi ko mga kababayan, confident ako dito sa impeachment trial na papabor ito kay VP Sara. At ano pa, yung mga nagdududa kay VP Sara, yung mga taong bayan na nagdududa kay VP Sara, sa paglinis ng pangalan ni VP Sara during the impeachment trial, posibleng babaliktad pa yan. Posibleng maniniwala na ulit yan kay VP Sara. Kasi malalaman nila na lahat ng banat dyan kay VP Sara ay pawang kasinungalingan lamang. Okay? So, yun nga, nakikita natin advantage. Itong mga senador na ito na gusto itigil yung impeachment trial, mga kababayan, again, sinasabi ko galing ito sa kalaban. Bakit? In the first place, mas papabor sa kanilang hindi matuloy yung impeachment trial kasi mas lalo nilang masisiraan si VP Sara through mainstream media, mga kababayan. Mas lalo nilang masisiraan si VP Sara sa patuloy na pagpalabas ng mga fake names dyan sa confidential funds through the mainstream media at sa kahit na ibang platform. At sa mga senador at mga congressman na nagpapa-interview sa mainstream media. Di ba? Kasi walang closure na nangyayari. So most likely, ang iisipin ng mga tao nagpapatigil ng impeachment trial ay si VP Sara at kanyang kalyado kasi mukhang totoo yung mga sinasabi or pinalalabas ng mga kongresista. Kaya nga, disadvantage kay VP Sara kung hindi ito matuloy. Okay? So mukhang ito yung mga nakikita ng kalaban ni VP Sara, mga kababayan. So ako, kaya eto, anong masasabi natin dito bago natin tapusin? Kaya wag na yang resolution na yan, wag na magkaroon ng butuhan. Kaya ituloy nyo na yung impeachment trial na yan hanggang sa 20th Congress. Kasi gusto nga ni VP Sara ng bloodbath. Hindi ibig sabihin, hindi yung literal, mga kababayan, ha? Kasi mayroon iba naman dyan na lalo na mga kongresista na bagong halal lang sa kanilang party list, literal na ini-interpret yung bloodbath, mga kababayan. Anyway, so dito na po muna tayo, mga kababayan, and paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa lahat sa ating channel at sa ibang social media accounts. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please lang po pa-subscribe. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.